Attorney, anong basa mo? Bakit winidraw na ng prosecution yung dalawang testigo nila supposedly for today? May iba ka bang basa? Maganda o... yung tanong mo, maganda yung tanong nyo kasi nga kagabi parang biglang lumabas yung balitang yan, no? Nung bago matapos. Hayaan mong paliwanag natin ayon sa sinabi nung prosecution muna. Tapos paliliwanag natin yung maaring ibang bahagi na hindi nila sinabi. Tama. Okay? So tingnan natin, sabi nila, napakahaba na ng proseso at sabi rin nila na sa tingin nila ay napatunayan na yung existence ng at authenticity ng video at yung intent na gawin yung grave threats na yun. At dahil sa haba na nga ng mga paglilitis, hindi na nila nakita yung dahilan na ipresenta pa si Attorney Lopez. Bakit? Sabi nila kasi ang patutunayan lamang nito ay kasama siya nung ginawa yung statement na yun, participant siya doon sa Zoom, if that was a Zoom meeting, at yung lahat ng iyon ay napakita na rin, kasama na ron, yung pinakita na rin ng depensa, naalala nyo, yung portions ng video na yan. So sa kanilang pananaw, wala na. Tapos si Captain Bello, in connection with ito yung sa di ba, sa House of Representatives na nagkaroon ng investigation in aid of legislation, sasabihin lang ito, pinag-uusapan lang dito yung transfer ni Attorney Lopez from one place to another. So yun ang kanilang inilathala kahapon. Okay? Ngayon, syempre, sa kabuuan kailangan nating tingnan yan, hindi lamang doon sa kanilang ine-echo. Ano ba sa practice ang nangyayari pag tumitigil na, sasabihin niya, wala na. Katulad ng sinabi ng abogado ng prosecution, we don't see that there is added value na gawin pa namin yan. At sinabi din nila, napatunayan. Yan. Okay, ngayon, tingnan naman natin yung hindi nasabi. Kung ikaw ay nasa panig ng kabila, ang maaaring isipin nila ay ganito, ayaw na nilang harapin yon kasi napakahirap hawakan ng isang hostile witness. You also have to qualify that hostile witness. Para kanyang humahawak ng mainit na kamote. Alam mo yon, yung nag-iinit, mainit na mainit, ano yan it's very hard to handle. Kasi una, hindi mo testigo yan. Pangalawa, hindi mo mabibrief yan. Hindi katulad do mga ibang testigo mo na nakakausap mo yan, doon mo na lang kakausapin doon sa witness stand. So, yun sa tingin ko is a challenge. Pangalawa, kung yung kabilang panig o yung mga pabor sa kabilang panig ang itong isipin nila, kasi ayaw na nila ilagay yung context pa Kasi pag binigyan mo ng pagkakataon si Atty. Lopez na magsalita yan, ikikwento niya, hindi niya mapipigilan yon. Remember, nilalatag na ng defense kahapon ba yun? Yung mga sinasabi nila, ito yung context nito, bakit siya nagalit, naalala nyo? So palagay ko, sa akin, kung tatanungin mo ko na yun ba ay tamang desisyon, palagay ko tama. Kumbaga, tama ang diskarte. Oo. Yes, strategically, palagay ko tama. Bakit? Kasi yan, nakita mo na the defense belabors a point. Nakita nyo? May isang punto, talagang hindi niya titigilan nakita nyo? Tapos, hindi siya affected na magalit ka, objectan mo, hiyain mo siya, nakita mo? Tuloy-tuloy pa rin siya. Tuloy siya, kita mo yung mukha niya, wala siyang reaksyon Yeah. edi I'll go to my next point. Kasi sa actual trial may ganyan. Pag yung mga abogado, sige, papagurin kita. Di ba? Kumbaga, Kita mo tactic medyo yun, Trangkil. Oo. So kung medyo nakita mo na medyo sa tingin ko, medyo napagod yung testigo, may mga sinasagot na siya na di ba? Minsan pabalang na rin yung sagot ng testigo kasi napakahaba na Di ba? Mahaba na yung usapin na gusto niya sabihin, siguro sa isipan niya, nasabi ko na to, uulitin mo pa. Oo. Tapos Pero diba? deliberate pala yun, Kamo. Pwedeng tactic yun. Oo. Pwede rin yun. Hindi ko sinasabing ginawa nila. Ang sinasabi ko, kasi kung magaling ang testigo mo, minsan ang testigo ng kalaban, pwede mo rin pagurin yan Kasi pag napagod na yung testigo niyan, yung mga guards niyan, laglag na. Diba? Tama. Laglag na, pwedeng mag-init ang ulo. Pwedeng para lang matapos lang, sagutin na lang niya. Oo. Pero kung Diba? ganyan po mangyari, pag ganyan po mangyari, napikon, napagod, uminit ang ulo, ano ang, kumbaga, ang end na masamang pwedeng mangyari doon sa kanilang depensa? Ano lang mo yun? Pag pinag-usapan natin, sinasabi kasi natin dito, testigo ng prosecution. Kung ganun, sa depensa nila, baka makakuha sila ng mga snippets ba? Yung mga sa tingin lang mahalagang portion or mahalagang statement na pwede lang gamitin later on. Na pwede lang gamitin platform kung magpipresenta sila ng ibang testigo. So sa aking pananaw, kung doon yun bumabasa yung mga nasa kabilang panig naman, sabihin na, ayaw na nila kasi si Atty. Lopez. Baka kung ano-ano pagsasabihin yan, hindi nila makontrol. Ayun. Which, in a very strategic study ng isang kaso na ongoing, baka nga tama ginawa nila.
Kasi hindi na, kunyari, kung saan naniwala na ang prosecution, nalatag na namin yung authenticity, nalatag na namin na may threat, nalatag na namin na, na may investigation actual ginawa ang NBI, nalatag na namin na may prima facie evidence dun sa level ng NBI na sa tingin nila sapat para mag-file ng kaso. Okay na kami dyan. Di ba? Bakit ko paguguluhin? Yung napatunayan ko na. Okay. Ngayon, Attorney Tranquil, ano po, nakadalawa na yung prosecution for Article 4. Na-establish na ba ng prosecution ang Article 4, which is a, ano nga ba yung violation, culpable violation of the Constitution? Ano gusto nilang patunayan Yung doon? tinutukoy nila dyan, yung high crimes, dahil High crimes, sa oh. na ginawa ng pangalawang Pangulo. Pero palagay ko, para hindi tayo naman na nagbibigay ng conclusion unnecessarily, malamang hintayin natin yung kabuuan ng testimonya ng the rest of the witnesses on this article at si Director Matibag. Di, may, Kasi may lima pa raw, Tranquil. Sabi ni Oo, Jervin sa amin yes. kanina. 5 pa. 5 pa, after Oo. Matibag. Oo, Okay. pati ang maganda kasi doon sa direktor, mailalatag niya ano yung mga hakbang. Kasi siya talaga yung andun doon, di ba? Siya yung pinakapinuno. Maituturo niya anong ginawa ng intelligence, anong ginawa ng cybercrime, ano yung coordination, ganon. Alam mo yun? So, yung kabuuan ng ginawa nila, pwede suriin sa kanya kasi siya pinuno eh. Ngayon, tandaan ninyo, nung mga nangyari ang bagay na yan, hindi pa siya ang NBI director. Alala niyo? Hindi pa siya ang NBI director. So, will that affect the testimony? Sa palagay ko, hindi. Sa palagay ko naman, aaralin niya because that is a continuation of the duty of the successor. Maliban lamang sabihin niya, hindi ko itinutuloy yan. Pero kung hindi naman niya ino-objectan na yung mga nagawa ng kanyang predecessor, ibig sabihin nire-recognize niya yun. So hindi pa kumaga sa ulam, hindi pa luto. Oo, ang niluluto ng prosecution for Article 4. Maganda yung example nyo, ulam, okay? Let's say, ang ulam mo ngayon ay tapsi, okay? Tapsi. Meron yung tapa, meron yung itlog. Minsan may atsara, minsan merong may kanin. Baka ngayon, napapaliwanag pa lamang is yung bandang itlog, alam mo yung ganon? Or bahagi ng kanin, alam mo yung ganon? Kasi tandaan mo, binubuo yan eh. Remember, tatandaan natin para sa mga nanonood at nakikinig sa inyo, ang isang judge, katulad na nakikinig dyan, kahit sa hukuman o yung mga senator judges, wala silang idea kung ano ang nangyari. So, kung titingnan mo yung likod ko, may likod dito ako, blanco. Yan ang gagawin ng mga abogado. Magdo-drawing sa isipan ng mga senator judges kung anong tunay na nangyari. Kasi wala sila doon eh. Sa pangyayari yun. Sila ngayon ay maglilikha sa kaisipan ng mga senator judges para at the end of the day, dapat guilty. Okay. Or baka akwit ko yan para hindi ko magat. Alam mo yung gano'n? Opo. Ngayon, si Father Ranilio kanina nagbanggit at I feeling ko valid naman yung point niya. No. Ay, pinahanap ka nga kanina, bigo niya kung nasaan ka raw, no? Ang point is, hindi tayo dapat nakafocus sa technicality kasi ang gusto lang namang nating tanungin ay fit pa ba ang Yes. inakusahang opisyal sa kanyang pwesto? Oo. Tama ba siya? Maganda yung discussion point na yan. Nadidiscuss na rin natin yan sa ibang programa kung kailangan ba na yung mga technicality. Pero tandaan po ninyo, ang prosesong ito ay legal, constitutional, at political. So hindi mo lang basta pwede sabihin, hindi na pwede yan, legal na yan. Yung mga objection, liwanagin natin ha. Don't get me wrong. Kasi may mga objection na nagpapabagal na pwede mo nang palampasin. Alam mo yan, katulad ng leading question. Kasi ang sagot yan, yes or no. Di bayan mo paliwanag niya, di ba? O yung mga tanong na malabo yung tanong mo. O di, gawin na lang dyan, i-rephrase. Kaya makikita yung sabihin, okay, paki-reform mo na lang, sinasabi ng presiding officer. Di ba? Ganun. Pero merong mga technical matters, hayaan mong gamitin ko yung word na technical, or legal matter, na hindi mo pwedeng isang tabi. Bakit? Okay, puntahan natin yung so far nakita nyo. For instance, yung testigo. Ang testigo, narinig nyo ilang beses, should be competent. At pag sinabi niyong competent, he is able to perceive, meaning may personal knowledge siya, at kaya niya ilathala, pwede niya ikwento sa hukuman. Yun ang competent. Ngayon, dapat yun may personal knowledge siya. Imaginein mo, pag hindi inobjekan yung hearsay, sige, bayaman lang siya magsalita. Hindi naman siya nakakita, kinuwento lang sa kanya. Ngayon kinikwento sa atin. Ano mangyari? Nakita niyo? We just have to be careful and beware. Tama yun. Kahit tayo, dapat bilisan yan di ba? Pero may mga bagay na hindi mo pwede i-compromise pagdating sa legal. Pangalawa, kita niyo yung sinabi la authentication ng video. Ano yun? Dahil that is the subject of the inquiry. Yun ang pinagtatalunan. Kita niyo yung dinaanan, almost hindi ko makalimutan, 45 minutes to an hour, tinanong, paano mo in-access, ano yung algorithm, naalala niyo yun? Minsan nakakainis. Pero kailangan kasing ipakita sa mga hukom na iyan ay hindi pinaglaruan, hindi pinutol, hindi in-splice, at hindi yan ginawa lamang para doon sa pagkakataong yun. So hindi mo pwede, nakikita niyo yung sana na isi-share ko ng maliwanag. At yung pangatlo, let's say sa dokumento, imaginein mo kung lahat na lang, sige, pasok mo na lahat ng dokumento. Huwag na natin tingnan kung sino pumirma, kung kailan nilabas, kung anong petsa, pabayaan nyo na. Paano kung falsifikado? Paano kung forgery? Kaya tumadaan sa prosesong ganun. So this is where, I think, the cooperation of the lawyers will have to come in. Medyo magbibigayan sila. Kasi kung talagang alam naman nila na
authentic naman yun. O for example, common document, pare-pareho naman silang meron, di ba? Pare-pareho nilang gagamitin yung dokumento. Bakit pa nila pagtatalunan, di ba? So, doon lang tayo dapat kaunting mag-ingat. Tama yun. Hindi dapat tayo masyadong legal, hindi tayo masyadong technical. Pero ang dahilan kung bakit may proseso pagdating sa ebidensya is para hindi ma-pollute ang ebidensya. Unless ang objective mo talaga is to delay. Yes, isang aspeto pa yun. Yun. Alam ko kung bakit sinabi yung delay. Kasi natandaan nyo, I think kaya nila nire-raise yan ngayon. Kasi yung cross-examination ng depensa, he tried to belabor every point eh. Alam mo yun? Kasi nga naman, bigyan natin sila ng para hindi ganun kasama lang ang isang abogado. Kasi sa hukuman yan, ganyan na expectation. Pero pagdating kasi dito, this is an impeachment court, hindi mo naman patutunayan yung hindi mo patutunayan dito yung crime. Di ba? Kasi yung crime, sa criminal law, proof beyond reasonable doubt. Yes. At itong prosesong ito kasi is, this is an impeachment, di ba? Kaya naman rin yung fitness. Kailangan dyan pag-usapan, fitness niya. Yun bang kanyang pinakikita na actuation ay nararapat para isang pangalawang pangulo? Yung karakter, yung kanyang attitude, tapos yung how the institution is protected by reason of her actions. Para mas maintindihan ng mga, ng mga televiewers ninyo at yung mga nakikinig sa inyo online, paliwanag natin yan, ikumpara natin, kasi mahilig naman tayong magkumpara di ba? Doon sa mga impeachment na nangyari sa ibang bansa, katulad nung kay Clinton. Alam niyo ba ang basihan nung kay Clinton? Nung inimpeach, although hindi siya na guilty pero may full-blown trial. Alam niyo kung perjury and obstruction of justice. Siguro wala pang isip si Alvin. Alam mo yan, si Lewinsky, di ba? Panood ko yan. May trabaho na ako noon. Oo, nagtatrabaho ko na. Sinasabi mo, doon sa sinasabi, may mga hindi pinatestify si Clinton eh. Dahil nga yung sexual relationship niya kay Lewinsky. Tapos meron silang mga hindi nilabas na ebidensya. Yun ang ang pinag-uusapan doon, kaya pumasok yun sa umbrella ng high crimes. Doon nagmula sa House of Representatives kasi fit ka ba? Tama bang sapat bang gawin ng isang pangulo na magtago ng ebidensya? Dapat bang gawin ng isang pangulo na mag-obstruct ng hustisya. Di ba? Ganon. Kaya yun umabot. Ganon rin dapat nating tingnan ito. But again, hindi mo masisisi ang depensa. Kasi siyempre ang depensa, pahihirapin ka niya. Ba't niya padadali ng buhay mo? Tama.